Hindi ka emergency hotline. Hindi ka robot. At lalong hindi ka superhero. Kaya bakit parang obligasyon mong sumagot sa lahat? Bakit parang obligasyon mong sabayan ang lahat at saluhin ang lahat? Kapag lagi kang available, nawawala yung halaga mo. Hindi dahil nagbago ka, kundi dahil hinayaan mong kainin ka ng mundo habang nakakalimutan mong isa ka ring tao na may limitasyon. Number 1, hindi lahat ng bagay ay deserve ng oras at energy mo. Simple man pakinggan, pero sa likod niyan ay isang malalim na paalala. Hindi ka palaging dapat sumagot. Hindi ka palaging dapat tumugon o lumaban. Dahil sa totoo lang, hindi lahat ng kumakatok ay dapat pagbuksan. Hindi lahat ng gumugulo sa isip mo ay dapat pansinin. Hindi lahat ng nangyayari sa paligid mo ay dapat pakialaman. Ang oras at energy mo ay hindi walang hanggan. May limitasyon ang katawan, may limitasyon ang isip, at lalo na ang damdamin. Kaya ang bawat minuto, bawat effort, bawat peraso ng atensyon, may presyo yan. At hindi lahat ay karapat-dapat bayaran sa presyong yan. Kapag pinilit mong ibigay ang sarili mo sa lahat, unti-unti kang nauubos, unti-unti kang napapagod at nawawala. At ang masakit, minsan, hindi mo agad napapansin. Gising ka nga, pero parang wala ka. Gumagalaw ka nga, pero hindi mo na alam kung bakit. Kasi iniubos mo na ang sarili mo sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga o hindi naman talaga nagmamahal pabalik. At hindi lang yon, kapag laging available ka, unti-unti ring nawawala ang tunay mong pagkatao. Nagiging parang robot ka na lang na palaging nakikinig at sumasagot. Pero wala nang sariling boses. Parang naiiwan ka sa likod ng mga inaasahan ng ibang tao, ng mga panghihingi, ng reklamo o drama na hindi mo naman gawa. Kaya importante ang pagpili. Importante ang pagtanggi. Hindi yun pagiging masama. Hindi yun pagiging madamot. Yun ay pagpapahalaga sa sarili. Dahil kapag alam mo kung saan mo dapat ibuhos ang sarili mo, doon ka lang talaga magiging buo. May mga panahon talaga na kailangang sabihin mo, hindi ako available ngayon. Kailangan kong magpahinga. Sabihin mo yan kahit gaano mo pa kagustong tumulong. Dahil kapag hindi mo ito ginawa, hindi lang ikaw ang nawawala. Pati ang mga taong mahalaga sa buhay mo ay mawawala rin. Dahil wala kang energy para sa kanila. At sa mundong laging humihingi ng sobra pa mula sa'yo, ang pinakamakapangyarihang gawin ay ang magsabi ng tama na. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil pinipili mong alagaan ang sarili mo. Dahil hindi lahat ng bagay ay deserve ng oras at energy mo. Alam mo, minsan kapag masyado kang laging bukas sa tawag ng iba, nakakalimutan mo ng pakinggan ang sariling puso mo. Parang nasisira yung koneksyon mo sa sarili mo. At doon nagsisimula ang pagkalito. Nagsisimula ang stress at kalungkutan. Kaya sa halip na maging laging available para sa lahat, maging available ka para sa sarili mo. Tandaan, ang pagtanggi ay hindi hadlang para mahalin ka ng iba. Sa halip, ito ang daan para mahalin mo ang sarili mo. At kapag minahal mo ang sarili mo, mas lalo kang magiging matatag at mas lalo kang magiging handa na tulungan ng iba sa tamang paraan. Hindi sa paraan ng pag-ubos ng sarili. Number 2, nawawala ang respeto kapag wala kang boundaries. Kapag hindi mo alam kung saan ka tatayo, huwag kang magtaka kung bakit tinatapakan ka. Ang boundaries ay hindi para sa paglalayo, kundi para sa paglilinaw. Ito ang tahimik mong paraan ng pagsasabing, mahal kita, pero mahal ko rin ang sarili ko. Hindi ito tungkol sa pagiging selfish, kundi tungkol sa pagpapahalaga sa sariling kapakanan. Dahil kapag ikaw mismo hindi mo minamahal at nirerespeto ang sarili mo, paano mo marirealize na karapat-dapat kang respetuhin ng iba? Sa tuwing hinahayaan mong laging ikaw ang mag-adjust, laging ikaw ang sumalo, laging ikaw ang magbigay, unti-unting natutunan ng mga tao na normal lang yun. At kapag naging normal na, nagiging inaasahan. At kapag inaasahan na, nawawala na ang halaga. Parang credit card na laging ginagamit pero hindi binabayaran. Kala mo libre, pero sa uli, ang interest ang babayaran mo. Ganoon din sa puso at panahon mo. Kapag laging hinihiram at hindi pinapahalagahan, pagod din ang darating.
Kapag hindi mo ipinaalala sa mundo kung hanggang saan ka lang, matututo silang itulak ka ng itulak hanggang sa hindi mo na makilala kung sino ka kapag mag-isa ka na lang. Hindi dahil masama sila, kundi dahil ikaw mismo ang nagturo sa kanila kung paano kanila dapat tratuhin. Parang nagtuturo ka ng traffic rules, tapos kapag nagkamali ang iba, ikaw ang sisihin nila. Hindi mo naman sinasadya, pero dahil hinayaan mo, naging standard na. Kapag wala kang hangganan, hindi ka lang nawawalan ng respeto mula sa iba. Unti-unti ka ring nawawalan ng respeto sa sarili mo. Kasi paulit-ulit mong pinipilit na maging okay kahit hindi. Pinipilit mong tumango kahit gusto mo nang tumanggi. Pinipilit mong ngumiti kahit punong-puno ka na. Hanggang sa isang araw, mapapansin mong hindi na respeto ang hinihingi mo, kundi awa. Parang gusto mong maipakita ang tapang mo, pero sa likod nito, nagugutom ka na pala sa tunay na pag-unawa at pagmamahal. At hindi mo kailangang humingi ng awa para maramdaman mong karapat-dapat kang pakinggan. Alam mo ba na kapag nalaman ng mga tao na may hangganan ka, mas lalo nilang pinapahalagahan ang presensya mo. Kasi hindi lahat ng tao may lakas ng loob na magsabi ng hindi sa mundo. Kapag ipinakita mo na may dignidad ka, ibang klase ang tingin nila sa'yo. Hindi ka na pwedeng abusuhin o baliwalain. Tandaan, ang totoong respeto, hindi mo kailangang isigaw, pero kailangan mo munang ituro. At itinuturo ito sa pamamagitan ng malinaw, matino at matibay na boundaries. Kaya huwag kang matakot na tumindig para sa sarili mo. Ang pagmamahal sa sarili ay hindi katapusan ng relasyon, kundi simula ng tunay na pag-unawa at respeto ng iba sa'yo. Number 3, mapapagod ka. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil tao ka. Kahit gaano ka pa kabuti, kahit gaano ka pa kalakas, may hangganan pa rin ang kaya mong ibigay. Hindi mo kailangang sirain ang sarili mo para lang mapatunayan na karapat-dapat kang mahalin, na karapat-dapat kang pakinggan o kilalanin. Hindi mo kailangang lagi kang nandyan para sa lahat. Kasi ang totoo, hindi mo kayang saluhin ang bigat ng mundo habang pinapasan mo rin ang sarili mong mga iniinda. Kahit hindi mo aminin, darating talaga sa punto na mararamdaman mong ubos ka na. Yung tipong parang wala ka nang maibigay, pero pilit ka pa rin nagbibigay. Yung mata mo gising pa, pero ang puso mo pagod na. Yung utak mo pilit lumalaban, pero ang damdamin mo matagal nang sumusuko. At ang masakit, madalas wala kang masasabing dahilan. Hindi mo maipaliwanag kung bakit ka pagod. Kasi hindi lang pisikal ang pagod na to. Pagod na emotional, mental, at minsan pati espiritual. Kapag palagi kang available sa lahat, hindi mo namamalayang unti-unti mong sinasakripisyo ang sarili mong katahimikan, ang sarili mong kalusugan at kaligayahan. Lahat ibinibigay mo, pero konti lang ang bumabalik. At kahit gusto mong maging matatag, kahit gusto mong ipagpatuloy, darating talaga yung moment na mapapaupo ka na lang at tatanungin ang sarili mo, hanggang kailan ko ba ito kakayanin? Hindi kasalanan ang mapagod. Hindi ito kahinaan. Isa itong paalala na kailangan mong alagaan ang sarili mo bago ka magpakabayani sa iba. At minsan, ang pinakamahirap na laban ay ang pagtanggap na hindi mo kailangang maging hero sa kwento ng lahat ng tao. Hindi mo kailangang magsakripisyo ng lahat para lang masabing ikaw ay mabuti o mahalaga. Ang tunay na lakas ay marunong kang magpahinga. Ang marunong kang mag-set ng boundaries at ang marunong kang sabihing hindi nang hindi kinakailangang humingi ng paliwanag. Relatable to kasi sa dami ng tao, gusto nating maging available lagi para mapansin, para mahalin, para di tayo mabitin o mawala ng lugar sa buhay ng iba. Pero sa totoo lang, kapag laging ikaw ang unang nagbigay at huli kang iisipin, unti-unti kang nawawala sa sarili mo. Ang pagiging palaging available ay parang nalilito ka sa sarili mong halaga. Kung hanggang saan ang kaya mong ibigay, pero nakakalimutan mong tanungin, ano ang kaya kong tanggapin para sa sarili ko? Hindi masama ang maging caring o supportive, pero kapag napapadalas na ang pag-aasikaso sa iba at nawawala na ang pag-aalaga sa sarili, doon na papasok ang problema. Kaya kung nararamdaman mong pagod na, hindi mo kailangang mag-isa. Normal lang yan. Lahat tayo dumaraan dyan. May mga panahon na kailangang huminto, magmuni-muni at ibalik ang enerhiya ng puso't isip. Kaya ang tanong,
Paano mo ipapakita sa mundo na mahalaga ka? Kung hindi mo mahalin ang sarili mo muna, paano mo matatanggap ang pagmamahal ng iba kung hindi mo alam kung paano mahalin ang sarili mo? Ang pagiging available ay hindi nangangahulugan na kailangan mong isakripisyo ang sarili mo. Minsan, ang pagiging available ay ang pagiging available sa sarili mo, sa pangangailangan mong magpahinga, maghilom at mag-recharge. Kaya ngayon, bigyan mo ng pagkakataon ng sarili mong maging unavailable. Hindi para saktan ng iba, kundi para mahalin at alagaan ang sarili mo ng tunay. Kasi kung hindi mo ito gagawin, sino pa? Number 4, nawawala ang focus mo sa tunay mong mga layunin. Minsan, hindi mo agad napapansin, pero habang abala kang tumutugon sa mga hiling, tanong at problema ng iba, unti-unti kang lumalayo sa direksyong gusto mong tahakin. Maaaring maliit lang sa una, isang pabor dito, isang sagot doon. Pero pag pinagsama-sama, nawawala ka na sa sarili mong track. Ang dami mong ginagawa, pero wala kang natatapos. Lagi kang pagod, pero pakiramdam mo, hindi ka umuusad. Alam mo ba yung pakiramdam na parang laging naka-standby mode ka para sa ibang tao? Kahit kailan, basta may tawag, handa ka. Pero sa totoo lang, minsan, hindi mo nalang alam kung ano ang huling ginawa mo para sa sarili mo. Dahil laging para sa iba ang lakas at oras mo. Kapag lagi kang available sa lahat, para kang namumuhay sa agenda ng ibang tao. Hindi mo na alam kung ano ba talaga ang gusto mong gawin dahil masyado ka nang busy sa pagtulong sa iba. Pero sa totoo lang, hindi naman laging masama ang tumulong. Ang masama, yung wala ka nang natitirang oras para sa sarili mong misyon. At kahit na gaano mo kamahal ang pagtulong sa iba, tandaan mo, kung palagi kang nagbibigay ng walang iniwan para sa sarili, hindi ka makakapag-serve ng maayos sa huli. Parang battery yan. Kapag ubos, kailangang mag-charge. Hindi ka makakatulong ng tunay kung pagod na pagod ka at empty na ang laman. May mga pangarap kang itinabi muna. Mga plano mong laging mamaya na lang kasi may mas urgent na kailangan sagutin, asikasuhin at intindihin. Pero kailan pa magiging urgent ang sarili mong pangarap? Kailan mo bibigyang halaga ang tahimik na boses sa loob mo na nagsasabing, "Uy, ako naman." Napakaraming tao ang nasasayang ang talento at potensyal dahil lagi nilang inuuna ang iba. Kahit minsan hindi naman talaga kailangan. Nakakalimutan nila na ang tunay na pagtulong ay nagsisimula sa pag-aalaga sa sarili. Para kang oxygen mask sa eroplano. Bago mo tulungan ng iba, unahin mo muna ang sarili mo. Ang focus ay parang apoy. Kapag hindi mo inalagaan, mawawala. At sa mundo ngayon na punong-puno ng distractions at demands mula sa iba't ibang direksyon, ang pinaka-importanting protektahan ay ang sarili mong liwanag. Dahil walang ibang magpapatuloy ng pangarap mo, kundi ikaw. Walang ibang makakagawa ng misyon mo, kundi ikaw. Kung hindi mo pipiliing tutukan ang sariling landas, laging may ibang direksyong huhugot sa'yo. Hanggang sa isang araw, maliligaw ka na lang. Pagod, ubos at malayo sa kung saan ka talaga dapat naroroon. Kaya mahalaga na matutunan mong magsabi ng hindi. Hindi para maging selfish, kundi para maging tapat sa sarili. Ang buhay mo ay hindi unlimited na gift. May hangganan ito. Kapag hindi mo pinangalagaan ang sarili mong oras at lakas, sino ang mag-aalaga ng iyong mga pangarap? Huwag hayaang lumipas ang panahon nang wala kang nagawa para sa sarili mo. Tandaan mo, hindi mo kailangang magalit o magpaliwanag ng sobra para mag-set ng boundaries. Sapat na ang pagiging consistent at firm. Kapag ginawa mo ito, mas malalaman ng ibang tao na may halaga ang oras mo at ang presensya mo. Mas madadagdagan ang respeto nila sa'yo. At higit sa lahat, ang pagiging available ay hindi sukatan ng pagmamahal o pagpapahalaga. Minsan, ang tunay na pagmamahal ay ang pagbigay ng space sa sarili at sa iba para lumago at maghilom. Number 5, mas nagiging valuable ka kapag may limit ka. Sa mundo ngayon kung saan lahat ay parang laging nagmamadali, laging online, laging abot kamay, may kakaibang halaga ang taong may hangganan. Hindi dahil suplado, hindi dahil pabigat, kundi dahil may malinaw siyang pagkaunawa sa sarili niyang halaga. Kapag marunong kang magtakda ng limitasyon, ipinapakita mo sa mundo na hindi ka basta-basta, na hindi lahat ay pwedeng makapasok sa space mo,
Hindi lahat ay may karapatang ubusin ang oras mo. At hindi lahat ay otomatikong entitled sa presensya mo. At dahil doon, mas nararamdaman ng iba na ang access sa'yo ay isang bagay na dapat irespeto, hindi i-take for granted. Karamihan sa atin, natutong maging laging oo. Oo sa overtime, oo sa hiram, oo sa lakad, oo sa pabor. Pero habang paulit-ulit tayong tumatango, dahan-dahan tayong nauubos. Hanggang sa isang araw, mapapansin mong pagod ka na. Pero hindi mo alam kung saan ka talaga napagod. Hindi selfish ang magkaroon ng boundaries. Isa itong anyo ng pagmamahal sa sarili. Parang cellphone na may limitadong battery. Hindi ka pwedeng naka-on ng buong araw para lang masabing available. Kapag lagi kang naka-on, mas mabilis kang malulobat. At anong silbi ng cellphone na laging naka-on pero wala nang laman? Hindi mo kailangang laging available para ipakitang mabuti kang tao. Hindi mo kailangang sagutin ang bawat tawag, dumalo sa bawat imbitasyon o tanggapin ang bawat pabor para lang matawag na maaasahan. Ang pagiging totoo sa sarili mo, kahit paminsan ay hindi ka available, ay isang uri ng integridad. Mas okay nang mawalan ka ng isang tao dahil pinili mong alagaan ang sarili mo, kaysa mawalan ka ng sarili mo dahil pilit mong iniingatan ang lahat ng tao. Kapag may hangganan ka, may ipinapakitang prinsipyo. At sa isang mundo na sobrang ingay, sobrang demand, sobrang gulo, ang taong marunong magsabi ng hanggang dito lang ako ay bihira. At ang mga bihira, sila ang pinapahalagahan. Kasi habang lahat ay nagpupumilit sumabay, ikaw yung marunong huminto. Habang ang iba ay nauubos kakasagot sa lahat ng tawag, ikaw yung natutong piliin ang tahimik na gabi. At habang ang marami ay nalulunod sa kagustuhang mapasaya ang lahat, ikaw yung natutong piliin ang sarili. Kaya tandaan, hindi mo kailangang ipilit ang sarili mo para mapansin. Ang tunay na halaga, hindi kailanman base sa dami ng pagkakataong ibinibigay mo sa iba, kundi sa kalidad ng katahimikan na pinipili mong panindigan. Sa limitasyon mo, doon ka nagiging buo. At sa pagiging buo mo, doon ka nagiging mahalaga. Kaya sa susunod na may humingi ng oras mo at hindi mo kaya, huwag kang matakot magsabi ng hindi muna. Hindi mo kailangang i-explain ng sobra. Minsan sapat na ang kailangan ko ring unahin ang sarili ko ngayon. Dahil sa huli, ang taong buo ang loob ay yung marunong bumuo ng distansya para mapanatili ang sarili niyang kapayapaan. Number 6, ang tunay na pagmamahal, hindi mo kailangang laging present para patunayan. May mga panahong kailangan mong lumayo, hindi dahil wala ka ng pakialam, kundi dahil may kailangang ayusin sa loob mo. Hindi sukatan ng pagmamahal ang palaging presensya, dahil ang tunay na pagmamahal hindi nakabase sa dami ng oras na magkasama kayo, kundi sa lalim ng koneksyon na hindi nawawala kahit magkalayo. Minsan, mas kailangan mong pakinggan ang sarili mong puso kaysa sa ingay ng expectations ng iba. Hindi selfish ang magpahinga, hindi kasalanan ang tumahimik. Kasi sa sobrang dami na nangyayari, nakakalimutan mo na minsan kung sino ka at kung anong kailangan mo at paano ka magmamahal ng buo kung wasak ka sa loob. Minsan, ang pagmamahal ay tahimik. Hindi ito laging paramdam. Hindi ito obligadong magpakita araw-araw para lang masabing totoo. Dahil ang pagmamahal na totoo, marunong maghintay, marunong umunawa, marunong magbigay ng space. Hindi para lumayo, kundi para lumalim. Hindi sukatan ng katapatan ang araw-araw na good morning, kamusta ka na? Ang sukatan ay kung kaya niyong manahimik pero hindi kayo nagdududa. Kung kaya niyong hindi mag-usap araw-araw pero pag nagkita kayo, parang walang nagbago. Yun ang totoo, hindi nakabase sa dalas, kundi sa tibay. May mga damdaming hindi kailangang ipagsigawan araw-araw, pero nananatiling totoo. May mga taong hindi laging nandyan, pero hindi kailanman nawala sa puso mo. Hindi mo kailangang ipilit ang sarili araw-araw para lang patunayan ang halaga mo sa buhay. Para lang patunayan ang halaga mo sa buhay ng isang tao. Kung mahal ka rin nila, maiintindihan nila. Dahil sa totoo lang, ang pilit ay hindi masaya. Ang pagmamahal na inuulit-ulit mong ipaglaban pero ikaw lang ang lumalaban, hindi yun pag-ibig, kundi pagod. Kaya kung nararamdaman mong ikaw na lang ang gumagalaw, baka oras na para huminto ka muna. Hindi para sumuko, kundi para tanungin ang sarili mo. Worth it pa ba? Dahil ang pag-ibig, kung totoo,
Hindi yan mabubura ng katahimikan. Hindi yan mabubura ng distansya o oras. At kung totoo rin ang koneksyon ninyong dalawa, hindi ito mawawala kahit hindi ka laging present. Tunay na pagmamahal ang kaya kang hintayin, ang naiintindihan ang pananahimik mo, ang naniniwala kahit wala kang paliwanag. Kaya kung kailangan mong dumistansya, kung kailangan mong unahin ang sarili mo, gawin mo. Dahil kung totoo ang pagmamahal, hindi mo kailangang araw-araw itong ipakita para maramdaman. Sapat na ang katotohanan sa puso mo. At sa dulo ng lahat ng paghihintay, pananahimik at space at espasyong kailangan, kapag siya pa rin ang gusto mong balikan at ikaw pa rin ang handa niyang yakapin, doon mo malalaman, hindi kayo iniwan ng panahon. Pinanday lang kayo ng oras. Number 7. Hindi mo kontrolado ang perception ng lahat, pero kontrolado mo ang sarili mong peace. Sa buhay, hindi maiiwasan na may mga taong husga, may maling akala, o may sariling kwento tungkol sa'yo. Kwentong wala kang sinabing ganon, wala kang ginawang ganon, pero sa paningin nila, iyon ka. At kahit anong paliwanag mo, kahit anong effort mong itama ang pagkakaintindi nila, parang wala ring saysay. Kasi sa totoo lang, hindi mo hawak kung paano kanila titignan. Hindi mo hawak ang takbo ng utak ng ibang tao. Hindi mo hawak kung anong narrative ang pipiliin nilang paniwalaan. Hindi mo hawak kung gaano kababaw o kalalim ang pagkakaunawa nila sa pagkatao mo, kahit paubusin mo ang sarili mo sa pagsasaayos ng imahe mo sa mata nila. Hindi pa rin ito garantiya ng tamang pagtingin. Kasi ang totoo, ang perception nila ay hindi laging base sa totoo. Minsan, base sa sugat nila, insecurities nila, o tahimik nilang inggit. Minsan, kahit ang kabutihang loob mo, kikwestiyonin. Kahit ang katahimikan mo, i-interpret nilang mayabang ka. Kapag naging totoo ka, sasabihin nilang masyado kang prangka. Kapag nanahimik ka, sasabihin nilang plastic. Sa bandang huli, laging may masasabi ang tao. Kahit paanong gawin mo. Kaya kung iikot ang mundo mo sa pag-aayos ng tingin nila sa'yo, mapapagod ka lang. Kaya habang sinusubukan mong ipakita ang kabuuan mo sa mundong hindi mo kontrolado, may isang bagay kang pwedeng panghawakan, ang kapayapaan mo. Ang peace of mind mo, ikaw ang nagdidikta niyan. Ikaw ang pumipili kung kailan ka tatahimik, kung kailan ka lalayo, kung kailan mo hindi papatulan. Ikaw ang nagdidesisyon kung sino ang karapat-dapat sa paliwanag mo at kung sino ang hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo. At kapag pinili mong panindigan ng katahimikan mo kaysa ang paghabol sa opinyon ng iba, doon mo mararamdaman ang tunay na kalayaan. Kapag alam mong hindi mo ginawa ang ipinipinta nila sa'yo, hindi mo kailangang sirain ang sarili mong peace para lang ipaliwanag ang sarili mo sa bawat taong dumadaan. Hindi mo kailangang patunayan sa lahat. Minsan, sapat nang alam mo ang totoo. Kasi ang katahimikan mo, hindi laging kahinaan. Minsan, yun ang pinakamataas na anyo ng lakas. Hindi ibig sabihin nito na manhid ka o wala kang pakialam. Ibig sabihin lang nito, alam mo na ang halaga mo ay hindi nakasalalay sa kung anong tingin ng iba, kundi sa kung paanong pinangangalagaan ang sarili mong katahimikan at katotohanan. Sa mundong puno ng ingay, may kapangyarihang dala ang taong marunong pumili ng katahimikan. At minsan, ang pinakamature na tugon ay hindi paliwanag, kundi kapayapaan. Dahil sa dulo, ang mahalaga ay hindi kung sino ang mas maingay, kundi kung sino ang mas panatag. Number 8. Kapag lagi kang available, nawawala ang sense of self. Kasi sa bawat oo na binibitawan mo para sa iba, unti-unti mong nilalampasan ang sarili mong pangangailangan. Hindi mo namamalayan, umiikot na pala ang mundo mo sa pagiging sagot sa problema ng iba, sa pagtugon sa tawag ng lahat, sa pag-a-adjust para hindi sila madismaya. Hanggang sa makalimutan mong tanungin, ano nga bang gusto ko? Ano nga bang kailangan ko? Kapag lagi kang nandyan para sa lahat, mapapaisip ka rin sa bandang huli kung sino pa ba ang nandyan kapag ikaw naman ang naubos. Hindi masama ang tumulong, hindi masama ang makinig, hindi masama ang umunawa. Pero kapag hindi mo na maramdaman kung saan ka nagsisimula at saan ka natatapos bilang ikaw, delikado yan. Kasi ang pagiging laging available ay unti-unting nagiging pagtalikod sa sarili. Minsan, nakangiti ka pa rin sa harap nila, pero sa loob mo, umiiyak ka na. Hindi dahil ayaw mong tumulong, kundi dahil gusto mong ipaglaban ang kapakanan ng iba kahit na hindi mo na naririnig ang sariling hinanaing mo. At habang mas pinipili mong alagaan ang damdamin ng iba,
Unti-unti mong isinasantabi ang sakit na hindi mo na rin mabigyang pangalan. Pagod, lungkot, o baka pagkaubos. At sa bawat pagkakataong inuuna mo ang ibang tao, pero hindi mo tinatanong ang sarili mo kung kaya mo pa ba, kung totoo ka pa ba sa ginagawa mo, mas lumalalim ang disconnect mo sa sarili mong pagkatao. Hindi mo na ma-distinguish kung sino ka talaga o kung sino ka lang kapag kailangan ka ng iba. Doon nagsisimula ang tahimik na pagkawala ng sarili. Hindi yung isang malaking pagsabog, kundi yung dahan-dahang pagkalunod sa katahimikan. Yung pagising mo isang araw, hindi ka na excited sa mga bagay na dati mong kinagigiliwan. Hindi ka na makapagdesisyon ng buo. Parang lagi kang hinihila ng mga dapat at hinihingi ng paligid, habang tinatabunan ang gusto at tunay na ikaw. Ang totoo, hindi selfish ang magtakda ng hangganan. Hindi masama ang magsabing, ngayon ako muna. Kasi kung palagi mong ibinibigay ang sarili mo sa lahat ng oras, sa lahat ng tao, sa lahat ng sitwasyon, baka sa dulo, wala nang matirang ikaw para sa sarili mo. At ang nakakatakot niyan, makaabutin mo ang puntong hindi mo na lang iniiyakan ng pagod, kundi nasasanay ka na lang. Parang okay lang kahit hindi ka okay. Parang normal na lang ang maubos kahit hindi ka na dapat ubusin. Kaya ngayon pa lang, matutong bumitaw sa guilt ng pagpili sa sarili. Matutong manindigan para sa katahimikan. Matutong manindigan para sa pahinga at boundaries mo. Dahil hindi mo kailangang maubos para lang mapatunayan na mabuti kang tao. Minsan, ang tunay na kabutihan ay yung marunong din magtira ng pag-aaruga para sa sarili. Sa mundo natin ngayon, napakadaling madala sa pakiramdam na kailangang laging nandyan tayo para sa lahat. Sa pamilya, kaibigan, trabaho, o kahit sa mga taong hindi natin gaanong kilala. Parang may pressure na laging maging accessible, laging handa, at laging magbibigay ng oras kahit kailan man tawagin. Pero sa totoo lang, ang pagiging laging available ay hindi sustainable. Hindi ito patas para sa sarili mo dahil unti-unting nauubos ang lakas, oras at emosyon mo. Hindi naman ibig sabihin na kapag hindi ka laging nandyan, nagmamalasakit ka ng kulang o hindi ka responsable. Sa katunayan, kapag matutunan mong hindi palaging maging available, mas pinapahalagahan mo ang sarili mo. Nagbibigay ka ng respeto sa sarili mo kapag nililimitahan mo ang oras mo sa ibang tao. Dahil ito ang paraan para mapangalagaan mo ang sarili mong kalusugan, pisikal man o mental. Kapag laging sinasabi mong oo kahit pagod na, nangyayari ang burnout. At kapag burnout ka na, hindi mo na talaga maibibigay ang tamang suporta o pagmamahal sa ibang tao. Mas mahirap pala minsan ang magsabi ng hindi. Pero ito ang susi para maging balanse ang buhay mo. Kapag may boundaries ka, mas nagiging malinaw kung saan mo ilalaan ang oras at enerhiya mo. At kahit minsan ay makakaengkwentro ka ng tampo o pagkadismaya mula sa iba, tandaan mo na ang kontrol mo lang ay kung paano mo pinapahalagahan ang sarili mo. Hindi mo kailangang ibigay ang lahat ng oras mo para mapatunayan ang pagmamahal o pagiging mabuting tao. Sa huli, ang pagiging available ay dapat may hangganan. Kapag nilimita mo ang availability mo, hindi lang sarili mo ang napapangalagaan mo, naging mas malalim din ang kalidad ng mga relasyon mo dahil hindi mo na ipamamalas ang sobra-sobrang pagkapagod o pagkaubos ng lakas. Nagiging mas matatag ka, mas malinaw ang direksyon mo, at mas nakakapagbigay ka ng tunay na suporta kapag kinakailangan. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa puso. Kaya hindi pwedeng laging available dahil para sa sarili mong kapakanan, para sa iyong kalusugan, at para sa tunay na kalidad ng iyong mga relasyon, kailangan mong matutong magtakda ng hangganan. Sa pagtanggap mo nito, matututunan mong mahalin ang sarili mo ng higit pa. At sa ganon, mas magkakaroon ka ng lakas para mahalin at suportahan ng iba ng mas maayos at mas tapat.